Hindi na lang ang mahabang pila sa mga estasyon ng tren ang titiisin ngayon ng mga pasahero ng MRT dahil ang takbo ng mga tren binagala na rin. Ang aksidente po sa Taft Station ng MRT ang dahilan kung bakit pinabagal ang takbo ng mga tren. Kaya asahan na raw na mas lalo pang tatagal ang biyahe at paghihintay ng mga commuter. May report si Steve Dailisa. Kasama ang tagapagsalita ng MRT, sumakay kami sa tren mula North Avenue Station 12:04 ng tanghali. Dahil holiday, mas kakaunti ang pasahero at walang hassle sa pagsakay. Mula sa 50 km per hour, 40 km per hour na lang ang takbo ng tren, alinsunod sa utos ng DOTC. Pag nalesen mo yung mga stress sa mga systems niya sa makina, then malilesen mo din yung breakdown. Pero hinaing ng mga nakasakay namin, kalbaryo ng araw sila sa pila sa mga istasyon, babagal pa ang tren. Makalipas sa mahigit 30 minuto, dumating kami sa Taft Station. Agad din naman bumalik ang tren pa North Avenue at 1:10 ng hapon kami nakabalik. Sa kabuuan, 1 oras at 6 na minuto ang round trip na biyahe. Mabilis pa kung tutuusin sa kadalasang 1 hour 15 minutes sa regular na araw kung walang aberya. Yung travel time, ina-anticipate namin is mga 7 minutes, yung dagdag. Kapag present lahat ng factors na yan, yung dami ng tao at saka yung volume ng tren sa linya na tumatakbo. Ang pagdiskaril ng MRT sa Taft Station ang dahilan kung bakit pinabagal ang takbo ng mga tren. Pero ang kaligtasan di lang daw sa bagal o bilis ng takbo, kundi sa mismong nagpapatakbo nito. Kaya susunod na linggo, sasailalim sa retraining ang mga operator ng MRT. Pinagdaanan din naman namin yung sa training. Calling procedure lang din talaga yung medyo mahirap. Kung tutusin, in demand ang trabaho nila sa ibang bansa. Sa LRT Line 1 halimbawa, aabot na sa mahigit 50 LRT train operator ang napirata sa Singapore. Bukod sa karanasan, bentahe rin daw kakayanan ng mga train operator ng LRT, lalo't marami sa kanila kayang magpatakbo ng first, second at third generation ng mga tren. Hindi raw nakakapagtaka kung marami man sa kanila makipagsapalaran, lalo pat triple ang pwede nilang kitain sa ibang bansa. Kung meron, gagrab namin yung chance. Siyempre, mas malaki yung sweldo abroad. Dito, hindi siya ganun gaano. Pero kung, lalo na sa may mga family. Sa kasalukuyan, bagamat contractual, regular naman daw na nare-renew ang bawat train operator mapa LRT o MRT. Pumapalo ng mga 20 plus, I'm not really sure, pero mataas, hindi siya mababa. May mga leave benefits, may mga bonuses. Siniguro naman ng MRT at LRT na hindi kakapusin sa mga train operator ang bansa, lalo't patuloy daw ang hiring at training sa kanila. Steve Dailisa, GMA News.